Lang. Ikaw ay. Ito yung halimbawa pag ang isang teacher may kaibigan siya sa ibang paaralan, nagpapalitan sila ng mga flashcards, mga lesson plan nila, yung daily lesson plan nila para 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 pareho silang makinabang at saka makasing sila ng time, and lalo-lalo na doon sa Portland area na mahihirapan sila magpa-print, ganyan kasi sako sila sa technology. Another idea, balasa. Ikaw ay. Sabi, ikaw ay. Wala ka magkaraming lang. Para na ako. Sa network, network. For example, sa computer. Okay, so second bullet. Charita. So, peer mentoring and professional learning will involve strengthen teacher competence. Dito naman sa peer mentoring, halimbawa si Sir Ariel or Sir Rex Plagado, sila kumbaga mga veterano na sila sa pagtuturo. Pwede silang magbahagi ng kanilang mga karanasan o di kaya pwede silang magbahagi ng kanilang mga learnings para sa mga baguhan na teachers. Para sa mga baguhan na teachers, just like for example, sa pagmamanage ng oras sa isang klase at saka pagmamanage din ng isang classroom. May idea kayo sa peer mentoring? Yes, idea niyo. Sabi na, professional learning communities, peer mentoring and professional learning communities how strengthen their competence. Diba? So, ito ka lang sa professional learning. So, sa kami sinabi na Juday, kapag yung mga nauna yung mga teachers, siyempre mas veteran sila kaysa sa mga baguhan na teachers. So, yung mga veteran sa mga teachers, so pwede niya i-share or pwede niya ibahagi no, sa mga baguhan na teachers. Di ba, ano imagine kapag baguhan ka na magturo sa isang klase? No, na parang hindi mo alam ano ituturo mo, ilang oras, kailan ka mag-end. So sa tulong ng na peer mentoring professional learning, like yung mga nauuna or yung principal sabihin na lang natin, no, makatulong din siya at least sa susunod na magtuturo ka, alam mo kung kailan ka mag-end ng oras. Kasi kapag baguhan ka talaga ng teacher, mahirapan ka talaga. Okay, thank you. Let's proceed sa government and NGO support. Who wants to read first bullet? Angela. First bullet. Training programs, seminars, and workshops for motivating. Sa training programs, seminars, and workshops for motivate teachers, dito yung nagbibigay ng mga katulad sa DepEd, nagbibigay sila ng mga seminars, kagaya nung darating na October ba yun, may faculty seminars sa Jensen na isasagawa para sa mga teachers, maging sa mga students man para mas magiging malawak yung kaalaman ng bawat isa at magagamit nila sa kanilang pagtuturo. At saka yung mga seminars na
pagsasagawa ng DepEd ng mga seminars para sa mga teachers na halimbawa may bago na namang darating na curriculum or di kaya yung sa paggawa ng mga lesson planning. Okay, dito naman sa policy development. Emily. Policy development that recognizes and supports the unique needs of multi-grade education. Dito sa policy development, gumagawa ng policy o batas ang DepEd or ang para sa multi-grade education, just like for example yung government, naglalabas sila ng patakaran na halimbawa sabihin ng government na bawasan yung ilimit lang yung dami ng ng estudyante sa isang classroom para magiging effective yung teaching at saka madali lang matuto yung kanilang mga estudyante. Third bullet. National. National Center provision data. Provision of instructional materials and financial assistance. Thank you, sir. Dito sa provision of instructional materials and financial assistance, mapa-government man or non-governmental organization ay parehas silang nagbibigay ng tulong or non-donation sa mga far-flung areas ng mga school. Katulad na lang ng may bahagi ko na lang yung sabayaw na ko siya. Tapos, ano siya, member siya sa mga Save the Children, which is, hindi sila belong sa government, pero nagbibigay sila ng mga donations, nagbibigay sila ng scholarships sa mga estudyante na kapos sa pera. Ganun, para ma-met din, hindi sila mapihard at katulad natin dito sa patas, pwede silang maka-avail ng quality education. And conclusion, Sir Oman, please. So, lastly, our conclusion. So, lahat na lang siguro. Ayun. Batay. One, two, go. Research and partnership are the backbone of successful multi-grade teaching. Research provides evidence-based strategies that address the unique challenges of multi-grade classrooms, while partnerships ensure sustainability and support by strengthening collaboration among teachers, parents, communities, and government agencies. Multi-grade education can provide quality learning opportunities even in the most resource-constrained areas. So research and partnership is the backbone of successful multi-grade teaching. So if my strong partnership between schools, communities, and stakeholders is meron talagang matutunan yung mga bata. It's possible na yung learning. Hindi sila mahihirapan matuto kapag may strong partnership ang bawat isa. So ayun nga, by working together, quality education can still be achieved even in schools with limited resources. So any question, everyone? Clarification? So I think that ends our report. Thank you for listening.